Ang Dulce Apostol ni Hesukristo ay mahinhin na mga lalaki, pinili mula sa iba't ibang pinagmulan. Ang ilan ay mangingisda, ang iba ay magsasaka o artisan. Ngunit lahat ay may isang mahalagang katangian, isang natatanging pananampalataya na nagtulak sa kanila na talikuran ang lahat upang sundin ang kanilang guro. Sa pagiging mga saksi ng muling pagkabuhay ni Jesus, sila ay binigyan ng isang sagradong misyon, ang pagpapalaganap ng ebanghelyo sa buong mundo. Gayunpaman, ang misyon na ito ay hindi walang mga hamon. Pinag-usig, ikinulong at madalas na martir, ang mga lalaking ito ay nagtiis ng di masusukat na pagdurusa dahil sa katapatan sa kanilang pananampalataya at sa kanilang pagmamahal kay Hesukristo. Ang kanilang huwarang dedikasyon ay nanatiling nakaukit sa kasaysayan bilang pinagmumulan ng inspirasyon para sa mga mananampalataya sa buong siglo. Taliwas sa popular na paniniwala, ang mga apostol ay hindi magkapareho ng kapalaran. Bawat isa sa kanila ay sumunod sa isang natatanging landas na minarkahan ng mga kwento na kung minsan ay trahedya, misteryoso o napapalibutan ng kontrobersya. Bagamat magkaiba ang kanilang buhay at kamatayan, lahat sila ay nagkakaisa ng kanilang hindi natitinag na pangako sa gawain ni Kristo. Sa video na ito, tutuklasin natin ang mga kwento ng kanilang buhay sa pamamagitan ng mga teksto sa Biblia, mga tradisyon ng simbahan, at mga makasaysayang kasulatan. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-click ang like na buton at manatili sa amin hanggang sa katapusan upang matuklasan ang mga kamanghamanghang kwento ng Dulce Apostol ni Hesukristo. Dito na tayo. Magsimula tayo kay Simon Pedro, na kadalasang nakikita bilang pinuno ng mga apostol. Ang kanyang buhay ay nagpapatotoo sa isang hindi natitinag na pananampalataya at isang malalim na dedikasyon sa pangangaral ng ebanghelyo. Matapos matanggap ang banal na espiritu noong Pentecostes, si Pedro ay naging isang pangunahing tauhan sa umuusbong na simbahan sa Jerusalem. Siya ay nangaral ng buong tapang na umaakit sa maraming mananampalataya sa kabila ng patuloy na pagbabanta ng pag-uusig. Ang kanyang kasigasigan para kay Jesus ay nagbunsod sa kanya upang maglakbay ng malawakan, ipinalaganap ang banal na salita sa iba't ibang rehiyon hanggang sa marating niya ang Roma sa panahon ng paghahari ni Emperador Nero, na kilala sa kanyang kalupitan sa mga Kristiyano. Ang tradisyon ay nag-uulat na si Pedro ay inaresto at hinatulan sa pagpapako sa krus noong mga taong Antiphar. Tapat sa kanyang kababaang loob, hiniling niyang ipako sa krus ng baligtad, isinasaalang-alang na hindi siya karapat-dapat na mamatay sa parehong paraan ng kanyang Panginoon. Ang kanyang kalunos-lunos na kamatayan ay naglalaman ng makapangyarihang patutuo ng pananampalataya at dedikasyon na pinasinayaan ang serye ng mga martir sa mga apostol. Ngayon ay lumipat tayo kay Juan, kapatid ni Santiago, at kilala rin bilang Juan na Ebanghelista. Hindi tulad ng karamihan sa mga apostol, si Juan ay hindi namatay bilang isang martir, bagaman ang kanyang buhay ay nabalot ng maraming pagsubok. Madalas na inilarawan si Juan bilang ang alagad na inibig ni Jesus, isang patunay ng kaniyang pagiging malapit kay Kristo. Siya ay itinuturing na may akda ng Ebanghelyo ni Juan, 3 sulat at ang aklat ng Apokalipsis. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, si Juan ay gumanap ng isang mahalagang papel sa pagtatatag ng sinaunang simbahan, partikular sa Asia Minor. Noong panahon ng paghahari ni Domitian, siya ay ipinatapon sa isla ng Patmos, kung saan natanggap niya ang mga pangitain na inilarawan sa Apokalipsis. Isinalaysay din ng tradisyon na siya ay mahimalang nakaligtas sa isang pagtatangkang pagkalason, isang pangyayaring nakikita bilang patunay ng banal na proteksyon. Pinalaya mula sa kanyang pagkatapon, ginugol ni John ang kanyang mga huling taon sa Efeso
sa kasalukuyang Turkey, kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain ng ebanghelisasyon hanggang sa kanyang natural na kamatayan, kaya naging ang tanging apostol na hindi namatay sa isang marahas na kamatay. Ang kanyang natatanging buhay ay nagpapakita na ang landas ng pananampalataya ay maaaring maging kasing kahulugan ng walang martir sa pamamagitan ng pagpupursige at pagsusulat. Si Santiago na dakila, kapatid ni Juan at anak ni Zebedeo, ay isa sa pinakamalapit na alagad ni Jesus. Naroon siya sa mahahalagang sandali tulad ng pagbabagong anyo at paghihirap ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Bilang pagtugon sa tawag ni Kristo, tinalikuran niya ang kanyang buhay bilang mangingisda upang yakapin ang kanyang sagradong misyon. Ayon sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, si Santiago ang unang apostol na naging martir, pinatay sa pamamagitan ng tabak sa ilalim ng utos ni Herodes Agrippa I noong mga taong Quarta Part. Ang kalunos-lunos na pagkamartir na ito ay naglalarawan ng malupit na pag-uusig na dinanas ng mga unang Kristiyano, ngunit din kanilang hindi natitinag na pananampalataya. Iniulat ng mga tradisyon na ang kanyang mga labi ay dinala sa Espanya, kung saan siya ay naging patron ng bansa, na nagbigay inspirasyon sa sikat na paglalakbay sa Santiago de Compostela. Si Felipe, sa kanyang bahagi, ay isa sa mga unang tumugon sa tawag ni Jesus. Mula sa Bethsaida, ibinahagi niya ang kanyang bayan kasama sina Pierre at Andre. Inilalarawan ng mga ebanghelyo si Felipe bilang isang taong maalalahanin na nagtatanong ng tuwirang mga tanong na nagsiwalat sa kanyang pagsisikap na maunawaan ang mga turo ni Jesus. Ginampanan niya ang ilang mahahalagang yugto, lalo na nang iharap niya kay Jesus ang isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda, isang panimula sa himala ng pagpaparami ng mga tinapay. Ang tradisyon ay nag-uulat na si Felipe ay nagpatuloy sa pangangaral ng ebanghelyo sa malalayong mga rehiyon, lalo na sa Phrygia, kung saan nakatagpo siya ng isang kalunos-lunos na kapalaran na naging martir para sa kanyang pananampalataya. Si Felipe, isa sa mga unang disipulong tinawag ni Jesus, ay isang pangunahing tauhan sa mga kwento ng ebanghelyo. Nagmula sa Bethsaida ang parehong bayan ni Pedro at Andres. Inilarawan siya sa mga ebanghelyo bilang isang taong maalalahanin, madalas na naghahanap ng pangunawa. Sa panahon ng himala ng pagpaparami ng mga tinapay, si Felipe ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pamamagitan ng pagpapaalam kay Jesus ng pagkakaroon ng isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 maliliit na isda. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus at Pentecostes, si Felipe, tulad ng iba pang mga apostol, ay inialay ang kanyang buhay sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Iniulat ng tradisyon ng Kristiyano na naglakbay siya sa Phrygia sa kasalukuyang Turkiye upang ipalaganap ang mabuting balita. Ang mga ulat ng kanyang pagkamartir ay iba-iba, ngunit isa sa mga pinakakaraniwang tradisyon ay nagsasaad na siya ay ipinako sa Hierapolis, Phrygia noong mga 80 AD. Tinukoy ng ilang salaysay na hiniling niyang ipako sa krus ng patiwarik dahil sa pagpapakumbaba, habang ang iba ay nagbanggit ng mga pamamaraan tulad ng pagbato. Anuman ang eksaktong ulat, ang kanyang sakripisyo ay nananatiling isang matibay na patutuo sa kanyang hindi natitinag na pangako sa kanyang pananampalataya. Si Tomas, na kilala sa una niyang pagdududa tungkol sa pagkabuhay muli ni Jesus, ay isa pang apostol na ang pagbabago ay lubhang nakapagpapasigla. Kung minsan ay binansagan siyang Thomas the Skeptic, tumanggi siyang maniwala sa muling pagkabuhay hanggang sa makita at mahawakan niya ang mga sugat ni Jesus gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ang karanasang ito ay nagmarka ng pagbabago sa kanyang pananampalataya at ipinahayag niya si Jesus bilang aking Panginoon at aking Diyos.
sa gayoy pinagtitibay ang kanyang pagkilala sa pagka-Diyos ni Kristo. Pagkatapos ng Pentecostes, si Tomas ay sinasabing naglakbay ng higit pa kaysa sa karamihan ng mga apostol na nagtungo hanggang sa India upang magtatag ng mga pamayanang Kristiyano. Ngayon, ang mga Kristiyano sa India, lalo na ang mga nasa rehiyon ng Chennai, ay nag-aangkin ng direktang espiritual na pamana mula kay Thomas. Ayon sa tradisyon, siya ay naging martir sa Mylapore, malapit sa Chennai, na tinusok ng sibat habang siya ay nagdarasal. Ang kanyang libingan ay naging isang lugar ng peregrinasyon para sa mga Kristiyano na naaalala ang pagiging pangkalahatan ng kanyang mensahe at ang lalim ng kanyang pananampalataya. Si Matthew, na tinatawag ding Levi, ay isang maniningil ng buwis bago naging disipulo ni Jesus, isang tungkulin na kadalasang hinahamak ng mga Hudyo dahil sa pakikipagtulungan nito sa mga Romano at mga gawaing nauugnay sa pandaraya. Gayunpaman, ang tawag ni Jesus, "Sumunod ka sa akin," ay lubhang nagbago ng kanyang buhay. Iniwan ni Matthew ang kanyang propesyon at niyakap ang isang buhay ng buong pag-aalay kay Kristo. Tradisyonal na siya ay kinikilala sa pagsulat ng unang ebanghelyo, na pangunahing naglalayon sa isang Hudyo na tagapakinig, na binabalangkas kung paano tinupad ni Jesus ang mga hula sa lumang tipan. Pagkatapos ng Pentecostes, nangaral si Mateo sa mga lugar tulad ng Ethiopia, Macedonia, Syria at Persia. Ang mga ulat ng kanyang pagkamartir ay naiiba, na ang ilan ay nagsasabi na siya ay tinusok ng mga sibat sa Ethiopia, ang iba na siya ay sinunog ng buhay o pinugutan ng ulo. Ang mga kwentong ito, bagamat iba-iba, ay nagpapatotoo sa kanyang kasigasigan at sa kanyang hindi natitinag na pangako sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Si Bartolomeo, na kilala rin bilang Natanael, ay inilarawan ni Jesus bilang isang tunay na Israelita na walang daya. Ang patutuong ito ni Jesus ay sumasalamin sa katapatan at integridad ni Barthélemy mula sa kanyang simula bilang isang disipulo. Bagamat siya ay bihirang banggitin sa mga ebanghelyo, ang mga tradisyong Kristiyano ay iniuugnay kay Bartholomew ang isang mahalagang papel sa ebanghelisasyon, lalo na sa India, Armenia, Ethiopia at Mesopotamia. Sa Armenia, ginawa niyang Kristyanismo si Haring Polemius, ngunit ang pagbabagong ito ay nagdulot ng poot ng mga miyembro ng korte ng hari. Si Barthélemy ay sumailalim sa isang kakilakilabot na kamatayan. Pinutol ng buhay ayon sa tradisyon, pagkatapos ay pinugutan ng ulo. Ang kanyang pagiging martir ay isang matinding halimbawa ng matinding hamon na hinarap ng mga apostol sa pagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Ngayon, ang kanyang mga labi ay pinarangalan sa maraming lugar sa buong mundo ng Kristiyano. Sa wakas, si James na anak ni Alfeo, na kadalasang nakikilala bilang James the Less, ay hindi gaanong naitala sa mga ebanghelyo, ngunit ang kanyang papel sa sinaunang simbahan ay hindi maikakaila. Ang pagkakaiba sa pagitan niya at ni Santiago na dakila, na anak ni Zebedeo, ay kinakailangan dahil sa pag-uulit ng ilang pangalan sa mga apostol. Si James the Less ay binanggit bilang isang matibay na tagapagtanggol ng pananampalataya, na gumaganap ng isang mahalagang papel sa pag-unlad ng mga sinaunang Kristiyanong komunidad. Si Santiago, na anak ni Alfeo, na kadalasang tinatawag na James the Little upang makilala siya sa James the Greater, ay nananatiling maingat ngunit mahalagang tao sa mga apostol. Bagamat hindi gaanong nabanggit sa mga ebanghelyo, ang papel nito sa unang simbahan ay mahalaga. Si Santiago ay ipinakita bilang isang taong may malalim at matibay na pananampalataya
ang kanyang espiritual na pamana kung minsan ay natatabunan ng mas kilalang mga tao ng mga apostol. Gayunpaman, ang kanyang hindi natitinag na pangako kay Jesus at ang kanyang kontribusyon sa pag-unlad ng unang mga pamayanang Kristiyano ay nagpapatotoo sa kanyang katapatan at kasigasigan. Iniulat ng mga tradisyon ng Kristiyano na si Santiago ay nangaral sa Judea at sa mga kalapit na lugar na gumagawa ng may tahimik ngunit epektibong sigasig. Tungkol sa kanyang pagkamartir, ang pinakalaganap na mga ulat ay nagpapahiwatig na siya ay itinapon mula sa tuktok ng templo sa Jerusalem dahil sa pagtanggi na tanggihan ang kanyang pananampalataya. Pagkatapos ay binato at sa wakas ay natapos sa isang pamalo. Itinatampok ng kalunos-lunos na kinalabasan na ito hindi lamang ang kalupitan ng mga pag-uusig, kundi pati na rin ang lakas ng kaniyang paniniwala. Si Simon na Zelot, na kilala rin bilang Simon na Kanaanita, ay isa pang nakakaintriga na tao sa mga apostol. Ang kanyang palayaw, Zelot, ay maaaring magpahiwatig ng isang dating kaugnayan sa isang kilusang nasyonalistang Hudyo na sumasalungat sa pananakop ng mga Romano. Ang pagbabagong anyo ni Simon sa pagiging alagad ni Jesus ay nagtatampok sa nagkakaisang kapangyarihan ng Ebanghelyo na lumalampas sa politikal at panlipunang pagkakabahabahagi. Bagaman, ang mga Ebanghelyo ay nagbibigay ng ilang mga detalye tungkol sa kanyang buhay, si Simon ay namumukod tangi bilang isang halimbawa ng pagkakaiba-iba sa mga apostol na naglalarawan ng pagsasama ng mga taong may iba't ibang karanasan. Pagkatapos ng muling pagkabuhay at Pentecostes, inialay ni Simon ang kanyang buhay sa ebanghelisasyon. Itinala ng tradisyong Kristiyano na naglakbay siya sa Ehipto, Hilagang Aprika at marahil hanggang sa Persya, madalas kasama ni Jude Thaddeus. Tungkol sa kanyang pagkamartir, magkaiba ang mga ulat, ngunit isa sa pinakalaganap na tradisyon ang nagsasaad na siya ay pinaglagari sa dalawa, isang gawa ng kalupitan na sumasalamin sa matinding hamon na kinaharap ng mga sinaunang Kristiyanong misyonero. Si Jude Tadeo, na tinatawag ding Jude upang maiwasan ang pagkalito kay Judas Iscariot, ay isa pang apostol na madalas na minamaliit ang tungkulin. Bagamat kakaunti ang binanggit sa Bagong Tipan, si Judas ang ipinapalagay na may akda ng sulat ni Judas, isang teksto na humihimok sa mga mananampalataya na matatag na ipagtanggol ang kanilang pananampalataya sa harap ng mga maling pananampalataya. Ayon sa mga ebanghelyo, si Judas ay isa sa mga kapatid o malapit na kamag-anak ni Jesus na nagpapatibay sa kaniyang kaugnayan kay Kristo. Pagkatapos ng pagkabuhay muli, nangaral siya sa mga lugar tulad ng Syria at Persya na madalas kasama ni Simon na Zilot. Ang kanyang pagkamartir tulad ng kay Simon ay isinalaysay sa iba't ibang paraan na may ilang mga mapagkukunan na nagsasabing siya ay pinatay gamit ang isang palakol o pamalo. Ang kanyang pinakahuling sakripisyo ay isang matinding patotoo sa kanyang dedikasyon sa layunin ng Ebanghelyo. Si Matias, na piniling palitan si Judas Iscariote pagkatapos ng kanyang pagkakanulo at pagpapatiwakal, ay nasa isang espesyal na lugar sa gitna ng mga apostol. Inihalal sa pamamagitan ng palabunutan mula sa mga sumunod kay Jesus, mula sa kanyang binyag hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit. Si Matias ay naging isang pribilehiyong saksi sa buhay at mga turo ni Kristo. Bagamat ang Bagong Tipan ay hindi nag-aalok ng karagdagang mga detalye ng kanyang ministeryo, ang mga tradisyong Kristiyano ay nagtala na siya ay nangaral sa Cappadocia at sa mga lugar sa paligid ng Dagat Caspian. Tungkol sa kanyang pagkamartir, iba-iba ang mga account. Ang ilan ay nagsasabi na siya ay namatay sa katandaan pagkatapos ng isang mahaba at mabungang ministeryo, habang ang iba naman ay nagsasabing siya ay binato at pinugutan ng ulo dahil sa kanyang pananampalataya. Anuman ang bersyon,
isinasama ni Matias ang pagpapatuloy at kabuuan ng apostolikong misyon. Sa wakas, si Paul ng Tarsus, bagaman hindi isa sa orihinal na 12 apostol, ay madalas na itinuturing na isang apostol dahil sa kanyang malaking papel sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Sa simula ay isang mang-uusig sa mga Kristiyano, si Paul ay nakaranas ng isang kamanghamanghang pagbabago sa daan patungo sa Damascus, kung saan siya ay nabulag ng isang banal na liwanag at narinig ang tinig ni Jesus. Pagkatapos ng kanyang binyag, naging isa siya sa pinakamaimpluwensyang misyonero na nangangaral ng ebanghelyo sa buong imperyo ng Roma. Ang kanyang mga paglalakbay bilang misyonero na isinalaysay sa mga gawa ng mga apostol, gayon din ang kanyang mga sulat na bumubuo ng mahalagang bahagi ng bagong tipan ay nagpapatotoo sa kanyang hilig at hindi natitinag na pangako. Namatay si Paul bilang isang martir sa Roma, malamang sa ilalim ni Nero, kung saan siya pinugutan ng ulo. Ang kanyang pagkamamamayang Romano ay nagligtas sa kanya sa mas malupit na kamatayan. Sa pamamagitan ng kanyang maraming misyonero na paglalakbay, si Paul ng Tarsus ay gumanap ng isang mapagpasyang papel sa pagpapalawak ng Kristyanismo sa paligid ng Mediterranean Basin. Nagtatag siya ng mga simbahan sa mga estratehikong rehiyon tulad ng Asia Minor, Greece at ayon sa tradisyon Roma. Ang kanyang mga sulat na naka-address sa mga Kristiyanong komunidad na kanyang itinatag o binisita ay bumubuo ng isang mahalagang bahagi ng bagong tipan at patuloy na nakakaimpluwensya sa teolohiyang Kristiyano sa buong panahon. Ang katapusan ng buhay ni Paul ay minarkahan ng isang serye ng mga pagsubok. Matapos siyang arestuhin sa Jerusalem, siya ay ikinulong sa Cesarea bago inilipat sa Roma upang litisin bilang isang mamamayang Romano. Ayon sa tradisyong Kristiyano, si Pablo ay pinugutan ng ulo noong panahon ng paghahari ni Emperador Nero sa pagitan ng 64 at 67 AD. Ang kanyang kamatayan, bagamat kakilakilabot, ay tinatakan ang kanyang patotoo bilang isang apostol ng pananampalatayang dati niyang hinahangad na sirain, na ginawang pinagmumulan ng lakas ng mga mananampalataya ang kanyang pamana. Dumating na tayo ngayon sa pagtatapos ng mapang-akit na paglalakbay na ito sa buhay ng mga apostol, ang mga nagtatag na mga tauhan ng Kristyanismo. Ang kanilang mga kwento na puno ng pananampalataya, katapangan at debosyon ay nagpapaalala sa atin ng pagbabagong kapangyarihan ng Ebanghelyo at ang epekto nito sa buhay ng mga taong piniling sundin ang mga turo nito. Sa kabila ng pag-uusig, pagdurusa at hamon, dinala nila ang salita ng Diyos sa buong mundo, nag-iwan ng walang hanggang patotoo ng pananampalataya at walang pasubali na pag-ibig. Ang mga kwentong ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at gabay sa amin, na nagpapaalala sa amin na ang espiritual na landas habang hinihingi ay mayaman sa kahulugan at walang hanggang mga gantimpala. Naghahanap ka man ng mga sagot, kaaliwan o inspirasyon, tandaan na ang mga apostol ay buhay na halimbawa ng kapangyarihan ng pananampalataya at banal na pagmamahal. Mga kaibigan, napagtanto mo na ba kung paano sinusubukan ng kaaway na ilayo ka sa anumang bagay na makapaglalapit sa iyo sa Diyos? Gumagamit ito ng social media, mga negatibong kaisipan, at maging ang panghihina ng loob para ilayo ka sa katotohanan. Ngunit dito sa channel na ito, makikita mo ang mga mensaheng nagpapasigla sa iyong pananampalataya at nagpoprotekta sa iyo mula sa mga bitag na ito. Mag-subscribe ngayon dahil ang bawat pag-click ay isa pang hakbang sa iyong espiritual na paglalakbay. Huwag hayaang manalo ang kalaban. Salamat sa paglalakbay kasama namin sa buhay ng mga apostol. Naway ang kanilang halimbawa ay magbigay ng inspirasyon sa inyo na ipamuhay ang inyong pananampalataya ng may pantay na katapangan at debosyon. Magkita-kita tayo sa lalong madaling panahon para sa mga bagong espiritual na paggalugad.